Magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa atin na magnilay-nilay at magbahaginan ng ating mga ideya tungkol sa isang bagay na para sa ating Santo Papa ngayon, si Pope Francis, ay napakamahalaga. At dapat ding mahalaga sa atin na kasapi ng sambayanan ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ay nabibilang doon sa mga maraming topics na bibigyan emphasis sa mga susunod na buwan. Joining together in communion, participation, and mission. Yung maglakbay na magkasama sapagkat alam natin tayo nagkakaisa at tayo nagbabahaginan sa isang misyon na sa ating ibinigay. And specifically, sa araw po ito, ang ating pong nais diinan is developing a community of faith in union with Christ. At tatagin, palakasin, ang pagsasamahan ng pananampalataya o ng mga sumasampalataya kay Kristong siyang ating Panginoon. Napakarami na po ang taong nakalipas ng minsay ako'y nanood ng isang pong television program para sa mga protestante. At nagsasalita po yung kanilang pastor. Alam niyo po, mahalaga din na hindi lamang tayo nakikinig sa iba, sa atin, makinig ka rin kung anong gustong iparating ng iba. Medyo nagulat lang ako sapagat itong pastor na ito ay talagang nagsisisigaw siya halos doon sa kanyang pulpito. Sapagat nais niyang bigyan diin ang isang sa akala niya ay malaking pagkakamali. And ang isinisigaw po niya ito, hindi mahalaga ang relihiyon. Ang mahalagay relasyon. Natingin ako sa kanya at nag-isip, sandali, sa kunting pinag-aralan ko sa Latin, ang katagang relihiyon ay nagagaling sa berbong religare, na ibig sabihin, tutay, pagkaisahin, pagsugpug-sugpungin, magkasama. Kaya sabi ko, sandali, medyo may problema. Sapagkat kung ang sinasabi mo'y mali ang relihiyon at ang mahalagay relasyon. Kapatid, ang relihiyon, unang-una sa lahat ay relasyon. Relasyon sa isang Diyos na mulat sa pulpa, nais na sa ating makipag-ugnayan. Ang katagang relihiyon, ibig sabihin pala is, firstly, the desire to be in common. Komunyon. Yan na yun. Abay, kung uisipin po natin at ating binasa ang Biblia, it's the story of a God who wants to be in relationship with us. Hindi lang relationship, to be in communion with us. Anong ibig sabihin? Ang nais niya, kasi pag sinabi mong komunyon, gawin nating common. Kung anong mayroon ako, dapat mayroon ka. Kung anong mayroon ako, pwede kong maibahagi sa iyo so that to the point we can truly nag-iisa sa napakaraming bagay na pwedeng magbahaginan tayo. So, yun ang foundation ng relihiyon. Ano bang ating nakita sa Biblia? Isang Diyos na hindi niya naman kailangan lumikay. Okay na silang tatlo. They are in a communion, in total participation, pagkakaisa. Ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Pero hindi sila natuwa roon. Gusto nilang maibahagi pa kung anong mayroon sila sa lahat na pwede nilang malikha. Kaya ayon sa aklat ng Genesis, na siyang unang aklat ng Biblia, anong ating makikita? Andun makikita natin, nang pagkatapos niyang likain ang lahat, lilikain niya ngayon ang pinaka sa kanyang pwedeng mailika, ang kanyang obra maestra. At ano po yun? Tayo, ang tao. At ayon sa aklat ng Genesis, itong sinabi niya, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating wangis at muka. Uy, ano kaagad yun? Pagbibigay, making common kung anong mayroon sila. Likain natin ang tao ayon sa ating mukha, ayon sa ating wangis. Hindi lang yan, alam nyo ba, may dugtong pa doon sa aklat ng Genesis, na pagkatapos niyang likain ng tao ayon sa kanyang wangis at mukha,
pagkatapos niya itong kunin mula sa putik ng lupa, alam niyo, para mabuhay ang tao, anong ginawa ng Diyos? Ganito. Ibinahagi niya ang kanyang hininga. This God is a God of relationship, communion. He wants everything that is His to be common para sa atin. And so, hindi lamang na tayo nilikha ayon sa kanyang wangis at mukha, ibinigay niya upang tayo mabuhay ang kanyang hininga. Grabe ang Diyos, ano? He wants us to participate sa kung anong mayroon siya. He wants us to be in communion. Gawing common ang mayroon siya na sa ating maibigay. So this is the foundation ng ating pinag-uusapan. Ngayon, kung titignan natin ang ating storya sa lumang tipan, ang Diyos, nais niya talagang hindi lamang siya makilala, kundi maipakilala din sa iba. So, anong ginawa niya? Nagdesisyon siyang pumili ng isang sambayanan at sa kanila sinabi niya, ako ang inyong magiging Diyos, kayo naman ang aking sambayanan. And He promised them the land flowing with milk and honey. Ano po? So, nang ipinadala niya ang kanyang mga propeta, nang ipinadala niya ang kanyang mga hari, upang gabayan ang kanyang sambayanan, upang ito'y maidala mula sa kanilang pagiging alipin sa Ehipto na madala sa bayang ipinangako. He presented Himself as a God who was before them. Anong ibig sabihin? Ang Diyos na nasa kanilang harapan. Ang Diyos na nagtuturo sa kanila kung ano ang tama at ang daan na kanilang dapat kunin. Kung ano ang tipo ng buhay na dapat nilang maisabuhay bilang kanyang sambayanan. So we speak the Old Testament, ang itinuturo is a God before us. A God who leads us to the promised land. A God na will be our guide to where we should go. Yan ang unang pagpapakilala sa kanya, ng Diyos ng kanyang sarili. A God before us. Pero, hindi siya kontento. Upang tunay niyo akong makilala, papadala ko sa inyo ang nag-iisa kong anak. Sapagkat hindi lamang siya maging Diyos na siyang aking mukha, the fullness, ang kabuuan ng aking pagpapakilala. But He's going to be, para makilala niyo tunay, magiging kaisa ninyo. Magiging taong katulad ninyo. Kaya kung noon ang pinag-uusapan sa lumang tipan ay ang Diyos na nauuna sa atin, na ating sinusundan, ang Diyos ngayon kay Kristong Panginoon ay ang Diyos na ating kasama. Emmanuel, God with us. Nagkaiba, ano? Noon, nauuna, nakikita, nasa harapan. Ngayon, kasama, kapiling, nakadikit sa atin, isa sa atin. My dear friends, nang ang Panginoong Kristo ay dapat nang bumalik sa kanyang Ama at muling kunin ang minsay tinago niya sa kanyang pagiging laman, pinanganak bilang taong katulad natin. Ibinigay niya sa atin ang isa pa. Ipinakilala ang Diyos Espiritu Santo. At ang sinabi niya ay, eto ang magtuturo sa inyo ng lahat ng kailanganin niyo pang maunawaan sa aking mga naituro. And He gave us the Spirit to be in us. Another development yun. Hindi lang isang Diyos na nauuna sa atin, isang Diyos na kapiling natin. This time, mas matindi ang relationship. Ang Diyos na nasa atin. We have to understand then na itong Diyos walang hangad, kundi buong maging common, kaisa sa atin na kanyang mga nilikha. And He senses the Spirit to be in us. Kaya ang binyag, mga kapatid, ang biggest gift ng binyag ng bawat isang Kristiyano ay hindi lamang yung minarkahan tayo ayon nga sa aking introduction, ano? Kasi ang pare, yan ang unang gagawin niya sa binyag.
Sa pangalan ng sambayanan ng Diyos, akong nakasuot ng stola ngayon. Tinatanggap ko itong batang ito na ninyong dinala rito. At ang gagawin ko, mamarkahan ko siya sa kanyang doon ng krus ni Kristo. At kayo din mga magulang at mga ninong at ninang na naandito ngayon, ibahagi niyo sa kanya kung ano ang inyong natanggap din minsan. Markahan niyo rin siya ng inyong pananampalataya sapagkat itong batang itong mula ngayon ay kasapi na, inangkin na ni Kristo para sa kanyang Ama. At sa kanya din ibibigay ang inyo nang natanggap. The spirit of childhood. Ang spirito hindi lamang ng Diyos, kundi siyang spirito magbibigay sa inyo ng karapatan na tawagin ng Diyos bilang inyong Ama, katulad ni Kristong Panginoon. Kaya ang ating identity card ay ang ating binyag. At ang dami nating tinanggap dahil sa binyag. Number 1, na tayo ngayon ay being asked, challenged to totally be in communion with God, to participate doon sa kanyang mga biyaya at ang pangakong buhay na walang hanggan. Mabuhay katulad niya. Pangatlo, na maipakilala din siya sa iba. Communion, participation, at ngayon, mission. So ano ang mission natin? At di siyempre, to develop a community of faith in union with Christ. Hangaring maging talagang sobrang mapalapit kay Kristo upang ang nais niyang may tatag, hindi lamang para sa simbang Katoliko, kundi para sa buong mundo, ay ang pakikipagkaisa sa kanyang Ama, sa Espiritu na ngayon nasa atin at nagtutulak sa atin upang gampanan ang ating pagiging tagasunod ni Kristo. Kaya mga kapatid, alam nyo, ano ba ang synodality na sinasabi ng Santo Papa? Nasabi ko na sa ating introduction at pag-iimbita sa inyong lahat. Ano po yun? Na una, sapagkat ikaw pala ay anak ng Diyos, kasapi ng kanyang sambayanan, sapagkat nag-move po tayo mula sa simpleng mga nilikha, simpleng kasapi ng kanyang sambayanang pinili. Ngayon, kay Kristo, tayo ang bagong sambayanan, ang kanyang simbahan, kaisa niya, at pinakamatindi, tunay na mga anak ng Diyos. Kaya yung greatest identity mo, kapatid, huwag mo ipagbida. Ako po'y CEO ng isang kumpanya. Ako po'y president. Ako po'y chief executive officer. Ako po'y yung vice president. Ako po yung may-ari at, owner ng... Hindi yun eh. Alam mo ang pwede yung ipagbida? Pag inilabas nila ang kanilang mga calling cards, ilabas mo yung iyo. At anong dapat nakalagay? Anak ng Diyos, tindino, nilikha ayon sa kanyang wangis at mukha, pinili bilang kaparte ng kanyang sambayanan, at ngayon, isang misyonaryo, na ang tawag sa akin pala'y tanglaw at asin, makes a difference in the lives of others. We have, kapatid, a mission. At sapagkat kaparte ka nga, kaibigan, kaisa, kapuso, mga kapatid, ito ngayon, ng Santo Papa nagsasabi, abay, kailangan kasapi ka rin pag pinag-uusapan ang mga bagay ng simbahan. Kaya ang nais niya is ganito. Una sa lahat, sabi niya, magkakaisa tayo alamin kung ano ang mga problema ngayon ng ating simbahan ayon sa mga sitwasyon kung saan tayo nabubuhay. Ano ho ibig sabihin? Magkasama-sama tayo sapagkat nais ng Santo Papa, pakinggan lahat. Bakit? May karapatan kang mapakinggan, kapatid. Sapagkat ikay kasama bilang kasapi ng sambayanan ni Kristo. At huwag mong ibaliwala to. Kasi lahat tayo ay may kanya-kanyang gift na pwedeng maibigay. Magkasama tayong hanapin ang solusyon sa mga problema. Klaruhin ang hindi klaro.
Sapagkat ang Espiritu Santo, ito pakinggan nyo, ay hindi po pinsan ng mga pari, obispo at kahit na ng Santo Papa, na sila lang at kabilang o ang mga pari lamang o mga taong nasa simbahan ang dapat mapakinggan sapagkat sa kanila lamang nagsasalita ang Espiritu Santo. Hindi po tama yun. Ang Espiritu Santo ay hindi po namin kamag-anak, basta ang Espiritu Santo ay nagsasalita at sa lahat ng nabinyagan na kung saan siya'y naandun ngayon sa kanila, ay pwede pong magsalita at dapat mapakinggan. At yung sinasabi ng Santo Papa, we have to listen to everybody. We have to discern. Tapos magsabay-sabay tayong mag-isip. Alamin ang kagustuhan ng Diyos. Basahin ang mga sinasabi nila, the signs of the times. Kasi may baka mga bagay na nooy applicable sa mga taong naniniwala 100 years ago. Baka kayong bigyan na ng panibagong pananaw. Everyone has to participate. Everyone has to be heard. We have to come forward na walang naiiwanan. Sapagkat ang discernment ay dapat sinodal. Magkasama-sama tayo pagkat tayong lahat ay parehong mga binyagan. Ngayon, sasabihin nyo, Father, wala naman ako masyadong alam. Mga kapatid, sa Plenary Council ng Pilipinas ilang taon nang nakalipas, ang one of the most striking po na statement na ginawa ng ating mga kaparian, obispo at lahat ng mga nag-participate doon sa Plenary Council Second ng Philippines sa ito. No one is so poor that he has nothing to give. No one is so rich that he has nothing to receive. Anong ibig sabihin? Hindi mo pwede sabihin, walang-wala ako, nawalan na ako maibibigay. Hindi. Imposible. Mayroon kang maibabahagi. At hindi mo rin masabi, ako alam ko na lahat, wala na akong dapat alamin. Hindi po. Mayroon ka pa rin dapat mapakinggan at siguro'y may matutunan. To be open to the Spirit. Kaya, ang misyon ay hindi lamang para sa iilan upang ang simbahan ay patuloy na mapalakas at ang simbahan ay tunay na mapalaganap at ang ating paniniwala. Kapatid, kasama ko kayong lahat. Si Cardinal Arinze ay isa pong African Cardinal. Napakabait po niya. Ilang beses na rin po kami magkausap. Ang isa sa mga statements na narinig ko sa kanya, ito, sabi niya, sa laro ng football, ang dalawang naglalaban-laban ay 11-11. Pag dinagdag magkasama, 22 ang nakikita at pinanunood. At pag isa-isang championship, totoo, 22 lang ang naglalaro. Pero pwedeng 22 million ang nanonood. Dugto ngayon ng Cardinal. In the game of football, ganun yun. In the field of football. Pero in the field ng evangelization at mission, walang isang Kristiyanong pwede magsabi, ako spectator lang ako. Ako nanonood lang ako. Ako hanggang doon lang ako nakaupo sa fence of fence sitter, sabi nila. Di pwede. Everyone, sa laro ng mission at participation at communion ng simbahan, everyone is a player in the world of evangelization. Kaya kung ikaw isang Kristiyano at hindi ka kasapi, ba't ka naiwan? Ba't hindi ka kasama? At ulitin ko huwag mong sabihin, Father, wala naman ako masyadong makakontribute. Okay lang ho ako. Ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo, mula kay Mother Teresa ng Calcutta, India. Minsan, sinabihan siya, Mother Teresa, alam po naman namin na dahil po sa inyong ginagawa para sa mga pinakamahihirap sa mga laylayan ng lipunan, na alam po namin, ilan po ang inyong naitayong bahay for the aged and for the dying, para sa mga naghihingalong iniwanan na lamang sa lansangan, para sa mga ayaw ng alagaan ng kanilang pong mga kamag-anakan. Alam po namin yan. At alam din namin na halos 6,000 po na kayo mismo ay personal na pinulot at binigyan ng isang mas dignidad na buhay o kamatayan mula sa India.
Pero Mother, sa dami po ng ganyan sa buong mundo, ay yung inyong ginagawa ay parang patak lamang sa laki ng dagat. Ang bilis sumagot ng santa. Alam po naman namin at tanggap namin that what we are doing is just a drop in the ocean of the problem. But if we do not do what we are doing, the ocean is one drop less. Maganda sa Tagalog. Ang sabi niya, alam po namin na ang aming ginagawa ay para bagang isang pataklaman lamang sa dagat. Ngunit kung hindi namin gawin ang aming ginagawa, kulang ng isang patak ang dagat. Kung feeling mo gapatak ka lang, alalahanin mo yung mga salita ni Mother Teresa. Kapatid, kailangan ng simbahan ang patak na iyong pwedeng maibigay. Alam niyo po, si Father Mario, ilang beses na rin binigyan emphasis ito, na feeling ko po sa loob ng banal na misa, pag ang pari nagmimisa, ang daming dasal yan, sunod-sunod. Pero may feeling ako na mayroong isang dasal na siyang dasal na pangangailangan bawat araw. Isang dasal na dapat tayong lahat sa bawat ginagawa namin ay ating gawin. At ano po yun? May mga ibang nagsasabing, Our Father ba, Father? Sa consecration, mahalaga yun. Yung bang pagkukumpisal, creed, lahat yun mahalaga. Pero sa akin, alam niyo, ang pinakamaganda, ito po yun. Bago magsalita, bago basahin ng pari ang banal na ebanghelyo sa araw na yon, ang gagawin po niya, sasabihin sa inyo, ang Panginoon sumasa inyo, tapos gagawa siya ng tanda ng krus doon sa aklat ng kanyang babasahin ang ebanghelyo, gawa siya ng tanda ng krus sa kanyang noo, sa kanyang mga labi, at sa kanyang dibdib. Isang dasal na sa palagay ko'y napakahalaga. Kasi, anong ibig sabihin noon? Lord, magsasalita po kayo uli. Sana po, nang humihingi po kami ng isang biyayang matindi. Ang biyaya na ang aming pong mga isipan ay inyo pong mabasbasan. Bakit? Makikinig po kami ng inyong salita kadalasan po, ang aming mga isipan ay hindi bukas. Yun, number 1 yun. Give us a mind that is open, teachable. Bakit ayaw maturuan? Bakit ba hinihingi natin yun? Kasi totoo lang, ang capacity to listen is a gift. Kaya nga sabi nila, si Lord binigyan tayo ng 2 tenga at isang lamang, hindi ko masabing bunga, isang one mouth. Bakit? Kasi mas mahalaga ang tayo'y nakikinig. At yan ang ini-emphasize ng ating Santo Papa. Ito pong synodal na ito, yung meeting o participation, bago magsalita, makinig muna sa iba. Pero may mga ibang ayaw makinig. Kasi pwedeng ika'y nakakarinig, ngunit hindi mo pinakikinggan. Iba yon. Naririnig ko. Pero, ang pinakikinggan ko'y binibigyan ko focus, emphasis. Kasi pwedeng nakakarinig ka, ngunit may prejudice ka. Ibig sabihin, alam ko na storyan yan. Alam ko na yan. Kilala ko na yung paring yan. May prejudice. May fear ka. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, i-challenge ka. Ayaw ko na lang makinig dyan. Baka mapilitan pa akong magbago. O kaya may pride. Alam ko na ang lahat. Bakit ko pakikinggan yan? Janitor lang yan ako nag-aaral ako sa Ateneo. Hindi mo alam, kapatid, warning ha. Kadalasan gagamitin ni Lord ang mga tao hindi mo inaasahan na magiging instrumento ng kanyang kagustuhan para sa kanyang sampayanan. Pangalawa, may mga iba na, ang ganda naman ng talk ni Father. Gustong gusto ko. Sayang, wala si brother ganito dito. Kung wala si brother, hindi yun para sa kanya. Para yun sa'yo. Personal. Ano ngayon ang pinararating niya? Kasi ang salita ng Diyos dapat pinakikinggan. At hindi lamang salita, ang gusto niyang iparating at kinagamit niya ay ang mga ibang tao. Kapatid, the gift to listen is a great gift. At dapat pinag-iisipan.
Hindi lamang, ganda-ganda ng talk ni Father. Alam mo talaga, ako'y naluha pa. Pag tinanong ka, ano naman na maganda dun sa talk? Basta maganda. Medyo walang kalaliman yon. Dapat tumitimo sa puso. Naalala ko tuloy ito, mabilisan lang na storya, luma na. Si Bishop Bacani ay minsan napasama sa isang grupo ng mga pilgrims sa Israel. Nang sila'y makarating na roon, kadalasan po, at sapagkat ako'y privileged naman na nakailang balik na rin doon para magdala ng grupo, na ang ibibigay sa inyong bilang tourist guide ay hindi isang Kristiyano, kundi isang Hudyo, sapagkat nakakaalam siya ng mga batas ng bayan ng Israel. Sabi ni Bishop, sobra akong natuwa doon sa mama. Kasi pag kami pumunta sa isang lugar, hindi niya lamang sasabihin, ito yung lugar na to, kundi ito yung lugar na to na inyo pong mababasa sa aklat ni ganito, sa Biblia, sa ganito, at sa ganitong verse, ito yung sasabihin niya. At ito yung tinuturo ng simbahan. At ito yung ginawa ni Kristo dito. Sabi ng Bishop, mapapaya ako rito. Bakit? Hindi ito Kristiyano, isang Hudyo ito. Mas marami siyang alam kaysa sa akin na siyang isang Katolikong obispo. And so at the end of the trip, tinanong niya yung mama, Sir, bilib ako sa inyo. Dami niyong alam tungkol kay Kristo, dami niyong alam tungkol sa Biblia, dami niyong alam sa tinuturo ng simbahan. Matanong nga kita, naniniwala ka ba kay Kristo? Tumingin sa kanya yung tourist guide, sabay ngumiti, Bishop, trabaho lang, walang personalan. Yun ang malaking problema ng maraming Kristiyano. Alam natin ang tinuro, alam natin ang sinasabi, alam natin ang kanyang paanyaya kung paano tayo may sa buhay. Okay lang yun, basta wala lang personalan. Dapat, pag nakarinig tayo sa iba, tinitigyan ang sarili. Personally, anong gustong iparating ng Panginoon sa akin sa araw na ito? The capacity to listen, the blessing of the mind. Nang sa ganon, tunay nating maisabuhay, matanggap ng malaliman, at personalan ang ating mga naririnig. Ikalawa, Lord, basbasan nyo rin ang aming mga labi. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito is, ano ba ang aking karapatan? Hindi lamang ang aking karapatan, kundi ano ba ang panyaya sa akin bilang isa na pinili ni Lord na maging kanyang kapamilya, kapuso, at sa aking ibinigay ang Espiritu upang maipakilala sa iba. Ito ho, the lips. Anong ibig sabihin? Basbasan nyo rin po ang aming mga labi nang kami hindi lamang po makapagsalita ng inyong magandang salita o basahin ang inyong salita, kundi that we will become proclaimers of the word. Anong ibig sabihin ng proclaimers of the word? Na bago po namin maisabi sa iba, kami po'y titignan nila, lalo na kayong mga nagbabasa sa simbahan, dapat pag iyo binasa ito, ako isasuggest ko sa inyo, bago nyo basahin, doon sa altar, mabasa nyo na, napagdasalan nyo na, inangkin nyo na, bilang inyong magandang balita. Kasi, di ba, magandang balita to. Ito, para bang sinasabi sa mga tao, dami nyo narinig sa linggong ito, dami nyo nabasa, dami nyo balitang tinanggap. Ito yung magandang balita. Ito yung para sa inyo. Ito yung nais na ang Panginoon ay inyong mapakinggan. Nang sa ganon, akong nagsasalita, titignan nila ako at sasabihin, ay tunay siyang naniniwala sa kanyang sinasabi. He is not just a reader. Hindi lamang nagbabasa. He is a proclaimer ng magandang balita. Ganda noon. Ganda noon. Ang ating po, mayroon tayong missionaries. Alam niyo, talbog na talbog tayo doon sa mga ibang relihiyon. Kung saan gusto talaga nilang makarating sa mas marami. You know? Kahit saan-saan sila. Nasa loob ng bus, nasa loob ng eroplano minsan. Kung saan, sa bawat corner ng bawat daan, pakinggan nyo ito yung magandang salita. Naalala ko si Father Larry Faraon, kaibigan po natin
May he rest in peace. No? Nagkasakit po siya ng heart attack po siya. Pero nagkukwento siya minsan, nasa eroplano po siya. Habang siya'y nananahimik doon, tag-aantay lamang na sila'y makalanding, biglang may tumayo sa gitna ng eroplano at umpisa na magsasalita. Kayo ba tinanggap niyo na si Kristo? Alam niyo ba ang kaligtasang ibinibigay niya sa inyo? Kilala niyo na ba siya bilang inyong personal na Panginoon na tagapagligtas? Nag-isip ang Father Larry Faron, ay nako, born again Protestant ito. So habang siya nagsasalita, biglang malapit sa kanya si Father Larry Faron, tinuro niya, ikaw ba tinanggap mo na si Kristo? Si Father Larry Faron tumayo at hindi na huminto sa pagkakasalita. Pagsasalita. Hanggang sinabi ng piloto, ay maupo na kayo at lalanding na. Nakabawi tayo roon. Pero ilang beses na tayo binigyan ng pagkakataon, ipagtanggol, ipakilala ang Diyos na ating inangkin bilang ating tagapagligtas sa iba. To pray for that blessing of the lips, that we will also proclaim Him to others. Pero meron pang isang mahalaga, the blessing of the heart. Lord, sana yung aming natanggap sa aming isipan at aming naibalita sa iba ay tunay na aming pong maisabuhay. Yun ang mahalaga. Nakikita ba yan? Sabi ng Santo Papa Paul VI, ang modernong tao ay mas madaling maniniwala sa isa na hindi lamang nagsasalita o nagtuturo, kundi isang saksi sa kanyang itinuturo. Mas madali siyang paniniwalaan kung ang kanyang sinasabi, ibig sabihin, ay nakikita sa kung paano siya nabubuhay. Someone said this, pag ikaw'y inakusa, yan o, Kristiyano yan, Kristiyano yan. Ang tanong, will there be enough evidence to convict you as a Christian? May mahahanap pa silang ebidensya para sabihin, ay Kristiyano nga yan. O baka naman sasabihin nila, Kristiyano ba yan? Hindi naman nakikita sa kung paano siya nabubuhay at nakikipagsalamuha sa iba. Ang tunay na karakter naman kasi ng isang Kristiyano ay hindi nakita sa mga pagkakataon maayos ang lahat. Not in moments of comfort and convenience. Ang tunay na pagiging Kristiyano ay nakikita lamang in moments of difficulties and controversies. Kaya mo bang panindigan ang iyong pagiging Kristiyano? Ikaw ba'y magiging katulad ni San Lorenzo Ruiz na nang tinakot siya, ito ang torture na dadaanan mo pag hindi mo tinanggi na ikaw isang Kristiyano? Alam mo sagot niya? Pagkatapos mapanood yung mga paraling kasama niya na tinorture at grabe ang torture. Ako isang Kristiyano. At ang buhay ko iaalay ko para kay Kristo. At kahit na nga ba, 1,000 buhay pa ang mayroon ako, lahat ng yan, ibibigay ko sa Kanya. Kayang panindigan. Kaya kami mga pare, number 1 sa aming challenge is, preach kayo ng preach. Yung buhay ba ninyo na aayon doon sa inyong itinuturo sa iba? Naalala ko kasi ito. Sabi nila, sa isang parokya na malapit sa isang bilangguan, sa araw na yan, nagkaroon ng mga puga, nag-escape ang maraming mga bilanggo. Pero natunugan naman kaagad at kaagad nakuha yung mga tumakbong iba, except sa iilan na ang tinakbuhan at pinagkataguan ay yung simbahan. Sa loob ng simbahan, meron silang isang nakita, kinorner nila, tinostage yung mga tao. Meron silang isang nakita, naka-shorts, naka-t-shirt. So, kinuha nila. Ito pala yung parish priest. So, habang sila naandun, nagkaroon ng, hindi alam kung anong gagawin. Sapagkat takot din naman ng mga pulis na pumasok at baka patayin na lahat ng mga hostage. So, ngayon yung pare, gusto niyang gumawa ng something. Nausap niya yung pinuno, kapatid, ikaw ba'y, bakit ka nabilanggo? Marami akong pinatay.
Bakit mo naman sila pinatay? Kasi po sila mga Kristiyano. Napatitig yung pare. Tapos, sabi nung rebelde, ng bilanggong ng hostage, ikaw ba? Kristiyano ka ba? Sabi ni Father, noon, ngayon pa-trip-trip na lang. Madaling magsabing Kristiyano ka. Patrip-trip lang ba yan? O yung isang bagay na iyong inangkin at ngayon nais mo na itong Diyos ng awa at tabag ay maibahagi sa iba. Isa pa, mabilisan lang. Ang pari nagmimisa sa isang simbahan, kapilya sa Mindanao, doon sa isa sa mga baryong angkin ng parokya. Puno ang simbahan, ang kanilang maliit na kapilya, sapagkat ito po'y araw ng kanilang kapistahan. Bigla silang nagulo nang may pumasok na isang grupo ng mga rebelde. Paputok agad, tat yung pinuno. Lahat sila dive sa lupa. At habang naandun sila, nag-iiyakan na yung iba. Sinunggaban nung rebeldeng pinuno ang mikropono ng pare at sinabi, lahat kayo! Sinasabi niyo mga Kristiyano kayo, patunayan ninyo! Lahat na mga handang tumanggap ng isang bala para kay Kristo, manatili kayo sa loob. Yung iba, binibigyan ko kayo 5 minuto para lumabas sa simbahang ito. Naku, lahat ng butas na pwedeng malabasan, takbuhan ng mga tao. Mga ilan na naiwan, yung paring nakadamit na, sa kagitnaan na kaya misa, nais na rin sanang tumakbo, kailang parang nakakahiya, nakadamit na siya. Nang lumabas na ang marami, sabi ng pinunong leader, lahat ng mga bintana, lahat ng mga pintuan, isara na. Nag-iyakan na sila, mamamatay na kami. Nang maisara na lahat, sinunggaban uli ng rebelde ang mikropono at sinabi, O Father, ipagpatuloy niyo na po ang misa, lahat ng mga peking Kristiyano nakalabas na. Kapatid, communion, participation, mission. Ang misyon na panindigan ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa mga pari, sa mga madre, sa mga obispo. Lahat tayo kaparte po riyan. Lahat tayo na tinawag niya na ibahagi ang ating pananampalataya. We have a responsibility. We have a mission to fulfill. Sa isa sa mga trips ko po sa Israel, ang 6 pong tourist guide ay dinala po kami doon sa isang lugar na ang tawag ay Museum for the Children Victims of the Holocaust. Ano po yun? Kasi doon, yung museum, merong isang malaki kung saan lahat ng mga paraphernalia, lahat ng mga ebidensya ng mga 6 million Jews na pinatay, yung mga photos, yung mga damit, yung mga buhok nila, no, na andun tinago sa museum upang sabihin, itong nangyari sa mga Hudyo. May yung aming tourist guide, si Tamar, naalala ko pa, ang sabi niya, Father, hindi ako papasok dyan, hindi ko po kaya tignan ang mga naan dyan. Pagkalabas namin, nakaka-depress. Sabi niya, Father, mayroon pang isang museum para sa mga bata. Ito yung Museum for the Children Victims of the Holocaust. Puntahan niyo po, Father. Nang kami pumunta roon, pagpasok mo pa lang, andun yung mga pictures ng mga batang pinatay sa iisang kadahilanan, Hudyo sila. Kikita mo yung mga mukha, ang gaganda, iba-ibang klase, kasi iba-ibang lahi sila. May blue eyes, may green eyes, may curly hair, may blonde hair. Pero, habang pagpasok mo, may naririnig mo, napapakinggan mo, yung salita, may nagsasalita. Yun pala, pangalan ng mga batang pinatay during the Second World War. Pakinggan niyo to ha. Kailangan mong matapos yun ng 1 buwan at kalahati bago nila maulit-uli ang pagbasa ng pangalan 24 hours a day. Ganong karami ang pinatay ng mga bata. Nang ako'y papasok na sa loob, akala ko pareho yung aking makikita katulad ng mga napanood ko doon sa kabila. Hindi po pala. Pagpasok mo, ang makikita mo lamang ay isang maliit na daanan. At sa kanan, sa kaliwa, mga kandilang nakasindi. Habang ako'y naglalakad doon, nakikita ko, nag-iisa na lang pala ako. Yung iba kong kasama, iniwanan na ako.
At habang ako'y naglalakad, narinig mo yung mga pangalan ng mga bata, feeling mo nakabuntot sila sa lahat sa akin. All you see are candles, thousands and thousands. Paglabas po namin doon, andun si Tamar, yung aming tourist. Father, how was it? Sabi ko, medyo weird ng konti. Father, ilang kandilang inyong nakita? Ang dami. Ilan ho ang kandilang totoo? Ha? Ilan bang kandilang iyong nakita? Sabi ko, ang dami. Nangiti siya, Father, alam mo ba? Sa loob ng museum na yon, ang tunay na kandilay nag-iisa. At ang lahat ay mirrors, mga salamin, reflecting yung nag-iisang kandila. Wow! Gusto kong balikan at hanapin ang kandila. Pero alam ko hindi ko makikita. Pero ang ganda nung tama sa akin ng experience na yon. Mga kapatid, dalawa ang pamamaraan upang ang liwanag ay maibahagi sa iba. Ang unay maging kandila, ang ikalaway maging salamin na nagre-reflect ng liwanag ng kandila. Si Kristo ang tunay na liwanag, ang ating Paschal candle. Siya ang liwanag na that shatters, no? yung kadiliman ng ating mga puso at mundo. If you want His light to be shining, let us be the mirrors that reflect the candle of light. That is participation, communion with God, and mission. One little candle in the dark is a guarantee na hindi mabubuo ang kadiliman. Alam niyo ba yun? One little candle in the dark is an assurance that darkness will not be victorious. Naanyayahan tayo, makibahagi tayo. Ibahagi natin yung liwanag na ating natanggap. Makinig, ipamalita, isa puso. Yan po ang ating dinadasal. Yan din po ang ating patuloy na minimiti. Amen. Maraming pasalamat po sa inyo at sa mga nag-organize nito. Ang aking pong congratulations. Napanood ko ang ilan sa inyong mga video. Sobra po akong impressed. May your light continue to shine. Amen. And may Almighty God bless you po sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos na unay nasa harapan natin. Diyos na sa ating kapiling at Diyos na ngayon nasa atin. God bless po. Bye-bye.